Hello mga momshies! Gawa naman tayo nitong napakasarap na kakanin gamit lamang ang glutinous flour at gata. Pwedeng pang merienda, syempre pwedeng rin naman itong ibenta at pagkakitaan. Napaka-easy lang nitong gawin mga moms at konti lang yung mga ingredients na ating gagamitin. Umpisahan natin sa paggawa nitong glutinous flour na dough. Sa isang bowl, maglagay tayo dito ng 2 cups na glutinous flour, 3/4 cup na tubig. Kailangan pa konti-konti ng lagay ng tubig hanggang sa makabuo tayo ng dough. Pakonti-konti ang lagay kasi kailangan natin itong matansya muna kasi kailangan hindi siya matigas at hindi rin naman siya sobrang basa. Kapag okay na itong ating dough, maglalagay tayo dito ng flavor. Ang napili kong flavor ay pandan. I-knead lang natin ito hanggang sa makoat lahat ng flavor na nilagay natin ang ating dough. Ayan, tapos na tayong mag-knead nitong ating glutinous flour. Ngayon naman ay bibilugin na natin ito. Gumamit tayo ng scooper para pantay-pantay yung size nitong ating mga glutinous rice balls. Kung ito ay bebenta, gumamit na lang kayo ng maliit-liit na scooper para marami tayong magawa at syempre mas madami ang benta. Tapos na nating bilugin itong ating glutinous flour. Naman, gagamit tayo dito ng Fiesta Coconut Milk Powder. Sa 120 gram, makakagawa tayo dito ng 3 cups na gata. Meron din silang maliit. Depende na lang sa gagamitin nyo. Sa isang bowl, maglagay tayo ng 3 cups na water. At ilagay na natin dito itong Fiesta Coconut Milk Powder. I-mix lang natin ito para matunaw itong ating coconut milk powder. Sa Fiesta Coconut Milk Powder kasi, hindi na natin kailangan pang piga-piga pa ng niyog. Para sa akin, mas easy siyang gamitin. At lalong mapapadali ang ating trabaho sa kusina. Sa isang pan, ilagay na natin itong 3 cups na coconut milk. Kapag kumulo na ito, ilalagay na natin itong ating glutinous flour balls. Haluin lang natin ito ng dahan-dahan. Pagkatapos, lagyan lang natin ito ng 1/3 cup na sugar. Manyo na lang, kung kulang pa sa inyo ang tamis, dagdagan nyo na lang ng sugar. Pero para sa akin, tama na yung 1/3 cup na sugar. Ang cooking time nito ay nasa 7 to 10 minutes. Kapag napapansin nyo, lumalaki na yung glutinous rice balls, yan ay luto na. Pagkaluto nga yan, ay ilalagay na natin itong 1 can na corn kernel. Haluin lang natin ito at meron nga ako ditong tira-tirang mga langka. Nung nagluto kasi ako ng biko, hindi ko siya naubos, kaya ilalagay ko rin dito. Ito naman ay optional lang. Kung wala kayong langka, pwedeng wala na. Haluin lang natin yan, lutuin pa ng mga 1 minuto lang. Makalipas nga ang 1 minuto, ito ay ready for serving na. Pwede kayong gumamit dito ng iba't ibang flavor. Pwedeng ube, pwedeng strawberry, pwedeng mangga. Kung ano ang maisip nyong ilagay dito na flavor ay okay lang. Habang mainit pa ito, iserve na natin ito dahil mas masarap itong ating kakanin kapag mainit pa. Kung ito ay ititinda nyo, pwede nyo itong ilagay dito sa clear cup gaya nitong nakikita nyo sa aking video. Talagang pag-aagawan nito ng mga customer nyo mga moms. Grabe, napakasarap talaga niya. Kung umabot kayo sa puntong ito ng aking video, paki-comment nyo naman kung saang lugar kayo nanonood para alam ko kung saan umabot itong aking video.